Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig ng programa ninyo. Ako po si Amara, isang simpleng dalaga na tahimik pero mapagmasid. Itong ibabahagi kong kwento nangyari po noong nakaraang taon lamang. Isang karanasan kong hinding-hindi ko malilimutan. Bandang hapon po noon, maingay na ang loob ng bahay. May videoke sa sulok, lamesa na punong-puno ng handa. May lechon, pansit, lumpia at iba pa. Halos sumabog ang liwanag sa sala dahil sa mga nakasinding ilaw. Tuwang-tuwa ang mga kapitbahay at mga kaibigan ni Tita Mercy pagpasok nila sa bahay. Nagpapaka-hospitable siya pero halata na gusto lang niyang magpasikat. Dito kayo! Dito kayo sa aking obra maestra. Tignan niyo ang lechon ko. Parang nasa hotel lang, hindi ba? Aba, sanay ba kayo sa lasa niyan? Mama, may narinig ako. Ang sabi nila ang ganda raw ng pagkakaayos mo sa bahay at sa mga pagkain. Parang may chef daw ang bahay natin. Oo naman anak ano. Hindi ba ang sabi ko naman sa inyong lahat, walang makakapantay sa akin? Tumayo si Nico at tumabi siya sa akin habang inaayos ang mga baso. Amara, hindi mo ba napapansin? Parang gusto lang namang maghanda ni Tita Mercy dahil gusto niya napapurihan siya ng lahat. Oo Nico, halata naman ramdam ko na to. Tumingin si Tita Mercy sa amin. Halatang gusto niyang makita kaming humahanga sa kanya. Amara, dito ka! Dali! Kuha ka ng plato mo at ipakita mo sa kanila kung gaano kasarap ang luto ng tita mo. Huwag kang mahiya Opo tita. Aba, Tita Mercy, para may catering company ang bahay natin Pati mga ilaw, parang profesional pa ang nag-ayos. Ano ba? Kung hindi ipapakita, paano malalaman ng mga tao na talented ako? Hindi ba Amara? Opo tita. At doon ko siya unang naobserbahan. Siya ang tiyahin ko na pasikat. Kahit walang okasyon, gagawa ng handaan kahit sa simpleng hapon lang. Parang may red carpet. Hindi ko akalain na mas magiging malala pa ang pagiging pasikat niya. Humupa ang ingay ng videoke bandang 6:00 ng hapon. Unti-unti nang umuwi ang mga kapitbahay, busog at may dalang balot. Naiwan sa sala ang mga pinagkainan, mga ilaw na bukas pa rin kahit wala na masyadong tao. At si Tita Mercy naman nakaupo sa sala habang nakataas ang 2 paa niya. Hawak niya ang cellphone at abalang-abala sa pag-i-scroll. Tahimik na rin ang paligid at tanging mahinang tunog ng electric fan ang naririnig. Mama, bakit paulit-ulit mong tinitignan yan? Shh! Huwag kang maingay dyan at may hinihintay lang ako. Ano po yun? Basta nga, maglaro ka na lang muna dyan at busy pa ako. Nagkatinginan kami ni Nico at Jonas habang nililigpit namin ang mga kalat sa mesa dahil alam namin na walang balak si Tita Mercy na magligpit. Kinuha ko naman ang cellphone ko at pagtingin ko, nakita ko kagad yung post ni Tita Mercy na isang litrato na nandun lahat ang hinanda niya. Lumapit naman sa akin ang 2 at nakatingin na rin. Mahina naming binasa ni Nico ang caption ni Tita Mercy sa kanyang post. Ano raw? Simpleng salo-salo lang sa bahay. Masarap maghanda kapag masarap ding magbahagi. Feeling blessed. Naku, kaya pala ganun na lang ang pagkatitig ni Tita Mercy sa cellphone niya kasi wala pang pumupuri sa post niya. Tignan niyo, 3 reactions pa lang ang meron. Kaya siguro hindi siya mapakali. Nagpapasikat na naman si Tita. Parang gusto niya oras-oras siyang nakakatanggap ng papuri sa mga tao. Tama, mukhang hindi na mabubuo ang araw niya kapag wala siyang naririnig na magagandang salita patungkol sa kanya. Ay nako, teka nga. Baka pwede na sigurong patayin yung mga ilaw. Total, wala na namang mga tao. Nagsimulang maglakad si Nico palapit kay Tita Mercy habang may hawak siyang basahan para sa lamesa. Tita, baka pwede na pong patayin yung mga ilaw. Masyado pong maliwanag at baka malakas pa sa kuryente. Mamaya na, mas mabuting nakabukas muna ang mga yan para makita ng mga kapitbahay natin. Kaya naman nating magbayad ng kuryente kahit malaki ang babayaran Po? Hayaan mo na muna at saka baka mamaya may sumilip pang kapitbahay dito para kumain. Para at least alam nilang bukas pang bahay para kumain sila rito. Tita,
Nakapost na po pala yung mga pictures ng mga handa. Akala ko po pang memories lang. Ano ka ba? Siyempre kailangan i-post. Hindi araw-araw ganyan ang luto. At saka para alam nila na kahit ordinaryong araw kaya kong maghanda ng bongga. Hindi na siya umimik pa kaya nagkaroon ng sandaling katahimikan kaya tinuloy na rin namin ang ginagawa namin. Makalipas ang ilang segundo, wala pa ring bagong notification sa post ni tita. Dahilan para mainis siya at maging iritable na kaagad naming napansin ni Miguel na katabi ang nanay niya. Mama, bakit parang galit po kayo? Kanina okay naman po kayo ah. Hindi ako galit. Naiinitan lang ako. Amara, itutok mo nga sa akin ang electric fan. Opo. Kaagad kong ginawa ang inutos niya at napansin ko rin na patuloy pa rin siya sa pag-scroll sa kanyang cellphone na paulit-ulit din niyang nire-refresh. Ilang sandali lang, bumuntong hininga siya. Ano ba yan? Hindi ba nila kayang purihin ang post ko? Kitang-kita naman na magagandang mga ina-upload kong mga litrato. Madami talagang inggit sa mundo. Tita, hayaan niyo lang po muna kasi. Kung may gusto po talagang pumuri ng mga litratong yan, pupurihin po talaga yan. Tama po si Amara. Hindi niyo po kailangang pilitin silang purihin yung post niyo. Hay nako, hindi ko sila pinipilit ano? May mga tao talaga na pinupuri nila ng kusa at walang halong kaplastikan o pagpupumilit. Baka late lang siguro ngayon. Yun naman po pala eh. Hintayin niyo na lang po. Alam ko ang ginagawa ko. Huwag niyo akong turuan. Saglit na binitiwan ni Tita Mercy ang cellphone niya habang kami naman ni Nico bumalik sa lamesa para maupo muna sandali bago magsimula ulit maglinis. Ilang sandali lang din tumunog ang cellphone ni Tita. Napatingin kami sa kanya at tila ba nanigas ang katawan niya at dahan-dahan niyang inangat ang cellphone niya na parang may hinahawakang sagradong bagay. Ay, eto na! Ano po yun, Ma? May nag-comment na. Teka, babasahin ko para marinig niyong lahat ha. Sino pong nag-comment? Yung ninang mo, si Ninang Malu. O eto, sabi niya, grabe ang sosyal naman. Parang pang-hotel ang handaan niyo. O diba? Sabi ko sa inyo eh. Sunod-sunod na rin ang tunog ng notification niya na pawang ikinatuwa naman niya. Nagbago ang postura niya. Umayos ang upo, inayos ang buhok at umangat ang baba. Ay, eto pa! Ang galing mo talaga, Mercy! Hindi ka talaga nagpapatalo. Halata sa mukha ni tita ang pagkatuwa niya. Halos mamula na ang pisngi niya habang nagbabasa ng mga comment. Natatawa naman si Nico at Jonas na nakatingin at nakatitig kay tita. Naku, alam ko na yan! Matagal ko nang alam na magaling ako sa lahat. At ayan na nga, activated na naman si tita. Mukha nga. Hindi pa ba kayo nasanay sa kanya? Lagi namang ganyan si tita kapag pinupuri siya eh. Gustong-gusto niya yan. Naku po, mukhang tuloy-tuloy na to ah. Teka sandali magre-reply ako. Thank you. Effort lang talaga lalo kapag may pangarap ka sa buhay. Ayan. Ano pong pangarap na sinasabi niyo, tita? Hindi ko na kailangan pang isa-isahin dahil marami akong pangarap sa buhay ko at alam kong matutupad yon. Kita nyo naman ngayon, maganda ang buhay ko. Kayo, anong balak nyo? May mga pangarap ba kayo sa buhay nyo? Oo naman po. Hindi na rin po namin kailangan pang sabihin kung ano po ang mga yon. Basta ginagawa po namin ang best namin na makamit yon. Sige, tignan natin. Tumayo siya sandali at pumunta sa direksyon ng salamin na kaagad naman niyang tinignan at inayos ang sarili at saka naman siya bumalik sa sofa. Anak, kuhanan mo nga ako ng picture dito sa sala. Yung kita yung mga mamahaling vase sa likod ko ha. Ngayon na po ba, Ma? Oo, ngayon na. Dali na. Para maipakita ko na fresh pa rin ako kahit pagod. O heto, kunin mo tong cellphone ko. Ganito po ba? Hindi, mas mataas ang anggulo para mukha akong payat at sosyal. Naku tita, kung bukas na lang po kaya kayo magpa-picture. Gabi na po at hindi na maganda ang liwanag ng picture. Ano ka ba? Nasa momentum na eh. Kapag pinuri ka, dapat sabayan o sundan ka agad. Hindi pwedeng tumigil. Nagsimula na siyang ngumiti ng matamis sa kamera. Isang ngiting puno ng kumpiyansa sa sarili. At sa sandaling yun, doon ko lang mas lalong nakita ang totoong mukha ng tiyahin ko.
Hindi siya napapagod maghanda, hindi siya napapagod gumastos, pero hindi naman siya nabubuhay na walang palakpak. Kinaumagahan, abala si Tita Mercy sa kusina at sa mga oras na yon, kalalabas ko lang ng kwarto ko dahil nililinis ko pa yon. Miguel, anak, may pangarap ka ba sa buhay mo? Po? Opo naman po. Bakit niyo po natanong yan? Wala naman. Gusto ko lang sabihin sa'yo na kung may pangarap ka sa buhay mo, dapat hindi ka tatamad-tamad gumising ng maaga. Hindi ba, Amara? Kanina pa po ako gising. Nililinis ko lang po ang kwarto ko. Mabuti naman kung ganon. Akala ko late ka nang gumigising eh. Madami pa po akong gagawin, kaya kailangan ko rin pong gumising ng maaga. Ganyan talaga kapag kontento na sa simple, walang pressure. Tita, hindi po lahat ng simple, walang laman. Napatingin siya sa akin na para bang sinusukat niya kung sinadya ko bang sabihin yun sa kanya. Lumabas naman si Nico na inaantok pa. Ay, ang agang leksyon naman yan. Hindi leksyon ito, paalala, para hindi tayo mapag-iwanan. Minsan po hindi naman paunahan ng buhay eh. Ay oo naman, pero hindi rin pwedeng walang direksyon. Hindi po kailangang ipakita sa lahat kung may direksyon ng buhay o wala. Basta alam mo sa sarili mo yon. Alam mo, Amara, bata ka pa. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga gawaing walang patutunguhan. Kaya nga po ginagawa ko muna ang kailangan kong gawin eh. Dahil alam ko na po yun din ang magiging daan para sa mga pinapangarap ko. Naku, sana nga. Baka kasi wala kang marating sa buhay. Ikaw ang kawawa nun. Huwag po kayong mag-alala. Pagkatapos ng almusal, tahimik na ulit ang bahay. Pumasok na rin si Tita Mercy ng kwarto niya habang dala ang mainit niyang kape at isinara ang pinto ng medyo malakas na halatang sinadya naman niya. Hindi rin namin alam kung bakit ganun ang inasta niya. Naiwan kami nila Nico at Jonas sa sala. Umupo ako sa silya at napabuntong hininga na lamang. Hindi ko alam kung kanino ko unang titingin. Napapansin niyo rin ba? Matagal ko nang napapansin. Mas lumalala lang ngayon. Hindi ko rin talaga alam kung bakit ganyan si tita. Masyado na siyang nagpapasikat. Naku, sinabi mo pa. Hindi niya yata kayang matulog nang hindi siya pinupuri at gusto niya siya ang iba. Oo nga eh. Buti na lang talaga hindi nakuha ni Mama yung ganyang ugali ni Tita Mercy. Kahit na ilang taon na sila magkaibigan. Naku, buti na nga lang talaga. Tumango ako at alam kong hindi ko na rin kailangan pang magpaliwanag dahil alam na rin nila at napapansin na rin naman nila. Matagal na kaming nakatira sa bahay ni Tita Mercy eh. Ako at si Nico, kami ang pinag-aral niya. Siya ang umako ng responsibilidad matapos pumanaw ang magulang namin. Hindi niya yon pinalagpas na ipaalala, lalo na kapag may pagkakataong iparamdam na may utang na loob kami sa kanya. Alam kong malaki ang naitulong ni Tita Mercy sa amin. Hindi ko yun kinakalimutan, pero minsan, pakiramdam ko, hindi tulong ang tawag kapag isinusumbat niya ng araw-araw. Alam niyo, ang hindi ko lang matanggap, yung parang kailangan araw-araw paalala na walang mangyayari sa atin kung wala siya. Hindi naman ako galit na tinulungan niya tayo. Malaki nga na itulong niya sa atin eh. Low-key lang lagi pero ramdam. Ako nga wala naman talagang choice eh. Si Mama nasa ibang bansa. Walang maiiwan sa akin nun. Tapos kaibigan niya si Tita Mercy. At dahil nga magaling siya magpakitang gilas, siya na ang nag-alok na kupkupin ako. Sandaling katahimikan ang gumalot sa sala. Parang may mabigat na hangin na biglang bumaba sa pagitan naming tatlo. Hindi ko alam kung magpapasalamat ba o awa ang nararamdaman ko kay Jonas o para sa amin. Alam niyo, minsan iniisip ko tuloy kung talagang tumulong ba siya dahil gusto niya o dahil gusto niyang may audience. Napailing si Nico at bahagyang natawa pero halatang pilit. Audience talaga kasi kung tahimik lang ang tulong. Parang wala siyang mapapala. Kailangan may palakpak, kailangan may makakita. At higit sa lahat, kailangan may makaalala. Tumayo si Jonas at naglakad papunta sa bintana. Sumilip siya sa labas na para bang may hinahanap na sagot doon. Hindi ko naman sinasabing masama siyang tao. Kung tutusin, kung hindi dahil sa kanya, baka iba naging takbo ng buhay natin. Pero minsan, parang hindi niya tayo tinutulungan para makabangon o para matulungan din natin ang sarili natin, kundi para manatiling may utang.
Mukhang ginawa lang din naman niya yon dahil nung kinupkup niya tayo, may mga matang nakatingin kaya ganado siyang mag-alok. Mahirap talaga yan, lalo na't nakikitira lang tayo sa kanya. Pero siyang masusunod at kung kinakailangan niyang magpasikat, syempre lagi rin nating maririnig yun. Kailan kaya niya mababago ang ganong ugali niya, no? Ang tanong, mababago pa kaya niya? Ayan ang hindi ko masasagot. Parang malabo na rin kasi lalo na kapag araw-araw niyang ginagawa. Parang nakasanayan na niya eh. Tama ka, Amara. Kaya minsan talaga hindi na rin ako umaasa na mababago pa ni Tita Mercy ang ganong ugali niya. Tumahimik kami ulit hanggang sa may narinig kaming bahagyang kaluskos mula sa kwarto ni Tita Mercy na parang may basong inilapag ng madiin sa babasaging lamesa dahilan para magkatinginan kaming tatlo. Teka, narinig kaya niya? Mukhang hindi naman. Mahina naman ang boses natin kaya paniguradong hindi niya yun narinig. Naku, kapag narinig na naman niya ni Tita, for sure lalabas yan at kakausapin na naman tayo ng masinsinan. Sa bagay. Kinabukasan at hapon na rin, nasa loob kami ng bahay ni Jonas habang abala kami sa pag-aayos ng hapunan. Ilang sandali lang din nang bigla kaming makarinig ng sigaw at nang marahas na binuksan nito ang pinto, bumungad si Nico na halatang masayang masaya. Amara! Jonas! Halos takbuhin na niya ang sala habang may hawak na envelope at isang certificate na bahagyang nanginginig sa kamay niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tuwa na kitang-kita sa mga mata niya. Nico? May sasabihin ako sa inyo. Kaagad naming hininto ni Jonas ang ginagawa namin habang buong atensyon namin nakatuon lang sa kanya. Ano yun? Parang sasabog ka sa saya. Huminga ng malalim si Nico. Parang sinisigurong totoo ang sandaling yon bago niya bitiwan ang balita na gusto niyang ibahagi sa amin. Nanalo ako ng Outstanding College Student of the Year. Ha? Totoo ba yan? Baka mamaya niloloko mo na naman kami Totoo nga! Nanlaki ang mga mata ko nang iabot niya sa akin ang certificate na nanggaling mismo sa kanilang school. Napangiti ako ng matamis habang sinusuri ito. Tuwang-tuwa naman si Nico habang pinipigilan niyang maluha. Pumalakpak naman ako sa tuwa. Hoy, hindi biro to ha. Isa lang ang binibigyan niyan kada taon. Oo nga at hindi ko rin yan ini-expect. Akala ko shortlisted lang Tapos kanina, tinawag pa nga lang ko sa harap ng buong auditorium. Deserve mo yan, Nico. Pinaghirapan mo yan Sa sobrang saya namin, hindi namin napansin na may isang tao na palang nakatayo sa may hagdan at nakapamewang, si Tita Mercy. Ano raw? Ano raw yon? Napalingon kaming tatlo sa kanya. May hawak siyang cellphone at nakangiti pa siya na umabot sa kanyang tenga. Tita, nanalo po ako ng award sa school. Major award po. Ay talaga? Nakakatuwa naman, Nico. Sabi ko na nga ba hindi na sayang ang pagpapalaki ko kapag may ganitong achievements. Salamat po, tita. O siya, dapat itong ipagdiwang. Hindi pwedeng ganito lang. Magpapahanda ako. Naku, tita, wag na po kayong mag-abala. Ano ka ba? Minsan lang yan at saka achievement mo to. Ako na ang bahala sa lahat. Handa, bisita at dekorasyon. Ayoko ng simple Dapat bongga, lalo na't darating ang mga kaibigan ko. Siyempre kailangan malaman ng lahat kung sino ang nagpalaki sa isang awardee. Napatingin naman ako kay Jonas nang mapailing ito at mapansin rin akong nakakunot ang noo at si Nico naman masaya pa rin at puno ng pag-asa. Masaya kami para kay Nico, pero pakiramdam din naming tatlo na si Tita Mercy na naman ang gustong umangat sa mga ganitong bagay kahit ibang tao naman ang dapat na highlight ng araw na yon. Kinabukasan, gabi na nang matapos ang preparation na gustong mangyari ni Tita. At dumating na rin ang mga bisita ni Nico pero mas marami pa rin ang inimbitang bisita ni Tita Mercy. Sa sobrang kulay ng buong bahay, halatang pinaghandaan ni Tita ang lahat. Tita, maraming salamat po sa paghahanda niyo para sa akin. Ano ka ba? Wala yun. Gustong-gusto ko itong gawin. Pero hindi niyo naman na po kailangan gawin to, tita. Sapat na po sa akin ang pagbati niyo sa akin. Nag-abala pa po kayo. Huwag mo nang isipin yon, iho. Masaya na rin naman ako dahil nakapaghanda ako. Salamat po talaga, tita.
Oo naman, at saka hindi lang naman to para sa'yo. Ang pinakarason talaga para rin sa mga bisita ko. Syempre, gusto kong ipakita sa kanila na kayang-kaya kong gumawa ng ganitong okasyon na may class at maayos. Kaya huwag kang magulat kung sobrang bongga. Kasi gusto kong makita ng lahat na magaling akong mag-ayos at isipin nilang kahit hindi ko kayo mga anak, pinaghahandaan ko pa rin kayo kahit mga simpleng bagay. Napatingin sa amin si Nico na halatang hindi na alam ang sasabihin. Lumabas sa mismong bibig ni Tita Mercy na ginagawa niya yon para ipagmalaki sa mga bisita niya. Napatango na lang si Nico at saka siya iniwan ni Tita tsaka naman tumayo sa gitna ng sala. May hawak siyang microphone na parang may programang formal. Ay nako, sino bang mag-aakala, hindi ba? Si Nico, awardee. Nakakaiyak talaga kapag iniisip mong pinag-aral mo lang naman siya mula elementary hanggang kolehiyo. Ngumiti siya ng matamis nang magsimula na ang mga bisita na pumalakpak ng malakas at yun lang din naman ang gusto niya. Hindi naman ako nagyayabang ha, sinasabi ko lang naman kung gaano ako kaswerte na napalaki ko sila ng maayos. Kaya Nico, wag mo akong kalilimutan ha. Para sa inyo na rin ni Amara at Jonas, kung wala ako na tsahin nyo, baka wala rin kayo kung nasan kayo. Pero don't get me wrong ha, hindi ko naman sinusumbat yan. Hindi nyo na po kailangan sabihin yan, tita. Alam na po namin ang rason nyo kung bakit. Anong ibig mong sabihin, Jonas? Tulad ng ano? Alam nyo na po yan sa sarili nyo, tita. Ngumiti naman ng matamis si Jonas na halata ang pagkapeke nito kaya napailing na lang ako. Kasabay naman nun ang pagtawa ni Tita Mercy habang nakatapat ang microphone sa bibig niya. Ah, ang ibig mo bang sabihin kung paano ko kayo inalagaan at pahalagahan? Aba oo naman, alam nyo naman na nandito lang ako lagi sa tabi nyo. Opo, tita. Nga pala, kumain na tayo bago pa lumamig ang pagkain. Pero kahit naman lumamig na yan, masarap pa rin. Nagtawa na naman ang lahat at sumang-ayon sa sinabi niya. Tumayo na rin ang lahat para kumuha ng makakain sa mahabang lamesa na punong-puno ng mga pagkain. Nakataas naman ang ulo ni tita habang pinagmamasdan niya mga bisitang kumukuha ng pagkain at tuwang-tuwa siya kapag sinasabing masarap ang luto niya. Lumapit naman siya sa amin nila Nico at Jonas. Sarap na sarap sila ano, dapat ganyan magluto. Yung may pagmamahal para talagang sobrang sarap. Tita, yung certificate ko po pala at yung puting envelope. Ayun ba? Nasa akin yun, bakit? Bakit po nasa inyo? Bakit naman hindi? Pinakita ko lang naman sa mga bisita natin. Ibabalik ko rin naman yun mamaya. Pero yung cash incentive mo sa award, ako na munang magtatago nun ha? Ay, teka lang po tita. Bakit po kayong magtatago? Nasa tamang pag-iisip na po si Nico at kailangan din po niya yan para sa school niya. Kunin niya sa akin kapag kailangan niya at baka mamaya ay magastos pa niya. Alam niyo namang mas marunong ako maghawak ng pera. Ay, tama po si Amara. Mas mabuti nga po kung ako na lang mismo ang maghahawak. Total, sa akin naman po yan eh. Ako na, baka maubos ka agad eh. Mas mabuti ng sigurado. Baka kasi kailangan ko rin po yung pera bukas. Di kunin mo bukas, hindi ngayon. Sige na, mag-asikaso na kayo ng mga bisita. Agad naman siyang umalis at pinuntahan ng mga kaibigan niyang nakaupo sa isang lamesa na inayos talaga para sa mga kaibigan niya. Nang makita namin na wala nang kumukuha ng mga pagkain, kami naman ang sumunod na kumuha ng makakain. Naupo kami sa sofa at nabasag ang aming katahimikan nang magsalita si Jonas. Nico, kunin mo yung cash incentive mo. Oo nga, huwag kang papayag na kunin ni tita yon. Pinaghirapan mo kaya yon. Oo naman no, kukunin ko talaga yung bukas. Sana lang talaga ibigay niya. Bakit naman hindi? Sa'yo naman yon. Alam mo naman si tita, baka isipin niya o sabihin niya na yun na lang ang kabayaran sa mga tinulong niya sa akin. Tulad na lang din sa pamasahe at baon na pwede niyang gawing rason kung bakit niya kukunin yung pera. Hindi ba siya naman mismo ang nagsabi na pag-aaralin tayo? Kung ganun ang sasabihin niya, bakit humihingi siya ng kabayaran o kapalit? Tama, hindi ba sinabi naman niya dati na sapat na sa kanya ang makapagtapos tayo? Hindi pa rin naman natin masasabi yan. Pero sana nga hindi niya gawin yun. Hay, sana nga. Sa gabing yun, si Tita Mercy na naman ang bida na laging ayaw magpahuli at gustong-gustong makipagsabayan sa kwento ng mga kaibigan niya.
Minsan nga natatawa na lang din ako kapag naririnig ko siya na ayaw magpatalo sa isang sosyal niyang kaibigan. Kapag may sasabihin ng kaibigan niya, dapat siya rin may sasabihin. Kinaumagahan, habang inaasikaso ko si Miguel para pumasok na sa paaralan niya, lumabas na rin si Nico mula sa kwarto niya. Amara, nakita mo ba si tita? Parang hindi pa. Pagkagising ko hanggang ngayon, hindi ko pa yata siya nakikita. Nasaan kaya siya? Bakit? Ano bang kailangan mo sa kanya? Kukunin ko sana yung cash incentive ko eh. Ay, oo nga pala, no? Miguel, ikaw, nakita mo bang mama mo? Ang sabi po niya may kailangan po siyang bilhin eh. Ano raw yun? Saan? Narinig ko kagabi sa usapan nila ng mga kaibigan niya. May pupuntahan sila ngayon at may bibilhin pero hindi po niya sinabi sa akin kung saan. Iniwan kanyang hindi pa naaasikaso? Opo eh, tapos gising naman si Tita Amara kaya nagpaasikaso na po ako sa kanya. Saan kaya pumunta si Tita? Hindi niya iniwan yung pera? Wala po siyang iniwan. Naku, yun lang. Paano yan? Hindi ba kailangan mo yun ngayon? Oo eh, kaso wala naman si tita. Dapat pala kagabi pa lang binigay niya na sa akin kung alam niyang may pupuntahan pala siya. Alam naman niyang may pasok ako eh. Kunin mo muna tong 3,000 sa pitaka ko. Next week ko pa naman magagamit yan. Wala pa naman akong pasok ngayong linggo eh. Ha? Sigurado ka? Ayos lang ba? Oo naman, sige na kunin mo na. O sige, ibabalik ko rin agad sa'yo kapag nakuha ko na mamaya kay tita yung pera. Oo, sige lang. Bilisan mo na at baka malate ka pa. Sige, salamat ha. Hindi ko alam kung nasa na nga ba si Tita Mercy. Wala rin naman siyang pasabi sa amin. Inasikaso ko na lang si Miguel hanggang sa sunduin niya siya ng service niyang tricycle. Kami lang ni Jonas ang naiwan ngayon sa bahay. Ilang sandali lang, lumabas na siya ng kwarto niya. Wala si tita? Wala eh, hindi ko rin alam kung saan siya nagpunta. Naku, baka nagbahay-bahay na siya at nagpapasikat na kung anong pwedeng ipasikat. Baliw ka talaga. Bakit? Ganun naman talaga siya, di ba? Oo, pero hindi siguro ngayon. Umalis daw eh, sabi ni Miguel. Narinig niya kagabi na nag-uusap ang mama niya at mga kaibigan niya na may pupuntahan daw sila ngayon. Yung pera ni Nico, iniwan ba? Hindi, kaya nga binigay ko muna sa kanya yung naipon ko eh. Si tita naman, alam niyang aalis siya, hindi niya pa binigay kagabi kay Nico. Mabuti na lang talaga may ipon ka. Mabuti na lang talaga. Ilang sandali, may dumating na isang babae na mukhang kaedad lang ni Tita Mercy. Mataray siyang kumakatok ng pinto, kaya kaagad kong pinagbuksan. Hindi pa ako nakakapagsalita nang hanapin niya kaagad si Tita Mercy. Nagulat ako nang sabihin niyang sinisingil daw niya ang inutang ni Tita noong mga nakaraan na araw. Nang sabihin kong wala doon si Tita, kaagad din naman siyang umalis at halata ang galit nito. Hindi ko lang din lubos maisip na umuutang si Tita na wala naman akong alam kung bakit. Kinahapunan, dumating na si Tita Mercy at halos sabay lang sila ni Nico. Hello! Grabe nakakapagod! Nasaan si Miguel? Nandito po ako ma, nanonood! Mabuti naman! San po kayo galing? Namasyal kami ng mga kaibigan ko at syempre ito, namili ako ng mga ireregalo ni Miguel sa teachers at classmates niya bukas. Hindi rin mawawala ang maganda at mamahalin kong bag. Nakakatuwa naman! Mama, ano po bang meron bukas sa school? Hindi ko naman po birthday. Hindi pa naman po Christmas party. Wala rin naman po kaming program sa school. Gusto ko lang magbigay ka ng regalo sa kanila. Kahit walang program o okasyon sa school nyo, anak. Matutuwa sila lalo sa'yo. Ay, sige po. Yan, ganyan dapat. Tita, kukunin ko na po sana yung pera. Ay, oo nga pala no. Teka, nasa bag ko eh. Nakalimutan kong iwanan eh. Sandaling kinalkal ni Tita ang bag niya at bigla naman itong tumayo ng mahina sabay tingin kay Nico. Naku iho, mukhang nagamit ko na yata kanina. Po? Oo, wala nang laman yung envelope, kaya ibig sabihin nagamit ko na. Hindi ko naman siguro na malaya na yun na palang ginagastos ko. Tita, pera ko po yun eh. Pinaghirapan ko po ang award na yun. Nandiyan naman ang certificate mo eh. Yun na muna ang alalahanin mo. At alam din naman ng buong university na ikaw ang nakakuha ng award na yon.
Pero kailangan ko rin po kasi yung pera eh. Dahil marami rin akong kailangan gawin at bilhin para sa school. Eh wala na nga nagastos ko na. Marami rin kasi akong pinamili. Mabuti nga at hawak ko pang pera mo. Eh di hindi ako na short. Naku kung sakaling na short ako nakakahiya yun. Kasama ko pa naman ang mga kaibigan ko. Mawalang galang na po tita ha. Sisingit lang po ako. Kung alam niyo po na sakto lang ang dala niyong pera, sana hindi na po kayo bumili ng marami. Lalo na po kung ipapangalandakan niyo lang po na may ibibigay kayo kahit wala namang okasyon. Eh gusto ko nga bumili. Nagkataon lang talaga na nagastos ko yung pera ni Nico. At saka babayaran ko naman yan. Kahit na po, kailangan pa naman po niya ng pera. Eh ano na po ang gagamitin niya? Eh di humiram muna siya sa iba hanggat hindi ko pa naibabalik ang pera niya. Napakasimple lang eh. Binigay nyo na lang po sana kagabi. Eh di sana hindi nyo nagastos. Wala na, nagastos ko na. Paulit-ulit. Tita, sana naman po iniisip niyo na pera yun ni Nico. Eh oo nga, ang kaso, maso-short nga ako kaya yun ang ginamit ko. Hindi nyo man lang ba maintindihan? Bahala na nga kayo dyan. Padabog na pumasok si Tita Mercy sa kanyang kwarto. Halata kay Nico na sobra siyang nadismaya nang malaman niya kung saan napunta ang pera niya habang tinitignan ng mga pinamili ni Tita. Alam naman namin na hindi kami makakaangal dahil idadaan lang kami ni Tita sa mga padabog niyang ugali. Ilang sandali lang, lumabas si Jonas sa banyo matapos ang pagdadabog ni Tita. Narinig ko lahat Nagastos talaga niya. Oo, na-short daw siya kaya ginamit niya yung pera. Ginastos saan? Para saan? Hindi ako sigurado. Pero mukhang sa mga pinamili niya para sa pagpapasikat. Napatingin naman si Jonas sa hawak ni Miguel na mga plastic na halatang punong-puno ng mga gamit. Miguel, patingin nga ako niyan. Ito po, bakit po? Eh, ibibigay ko raw po to sa mga teachers at classmate ko bukas eh. Yan ba ang pinagagastosan ni tita? Mukha nga. Miguel, halika nga muna rito. Ipasok mo lahat ng mga pinamili ko rito sa kwarto. Opo! Nagmamadali namang dinala ni Miguel ang 5 malalaking plastic sa kanilang kwarto. Pero bago pa siya pumasok, tinignan niya muna kami na may halong pagmamayabang pero hindi na namin pinatulan. Grabe naman Mas inisip niya pang ibibigay niya sa mga guro at kaklase ni Miguel kaysa kay Nico na kailangan ng pera sa school niya. Sana lang naman, hindi na sana siya bumili kung wala naman siyang sapat na pera. Nagpapasikat na naman. Kaya nga siya pa itong galit. Malabo nang mabawi ko pa yung pera. Baka hindi rin naman niya ibalik sa akin yan sa susunod. Baka yung darating din na pera sa kanya, gagamitin din niya para sa pagpapasikat. Naku, bakit kailangan pa kasi niya magpasikat Ano ba makukuha niya dyan? Matagal nang ganyan si tita pero mas lumalala na ngayon. Parang uhaw sa puri at palakpak. Hay, ewan ko ba? Pinili na lang namin lumabas ng bahay para doon na muna magpatanggal ng inis. Ilang sandali lang, naririnig na namin ulit ang boses ni Tita Mercy sa loob ng bahay at ilang sandali lang din, biglang dumating ang babaeng naniningil kanina. Galit na galit ang mukha niyang lumapit sa bahay. Teka, sino yan? Parang naghahanap ng away Naniningil ng utang yan kay tita. Galing na siya rito kanina pero wala pa kasi si Tita Mercy kaya siguro bumalik. Sakto. Nandyan na siya. Dire-diretsyong lumapit sa pinto ang babae nang wala man lang sinasabi kaya hinayaan na lang din namin siya at sakto namang lumabas din si Tita Mercy na parang nagulat pa't hindi inaasahan na makita ang babae. Tinarayan din naman kagad ni titang babae sabay pamewang niya. Naku, mukhang may magsasabong Sabong talaga yan. Parehas pa yata silang galit at ayaw magpatalo. Sana lang makipag-usap ng maayos si tita bago mas lalong uminit ang ulo ng babae. Kung kakayanin niya. Mabilis naman na siningil ng babae si tita sa mataray nitong boses pero hindi naman nagpatalo si tita at mas hinigitan pa ang tono niya. Ayaw na sana niyang magbayad pero dahil mapilit ang babae, walang nagawa si tita. Nagbayad siya at kitang may sama siya ng loob. Bago pa umalis ang babae, may pahabol pa itong sinabi kay tita na huwag siyang uutang para lang magpasikat sa mga tao at umasta ng mayaman. Kung ano ang ginagawa niya ay galing sa utang at hindi naman siya nagbabayad ng maayos.
Natigilan kaming lahat doon pero si tita hindi nagpaawat at nagsalita pa rin habang naglalakad palayo ang babae. Hindi lang naman ikaw ang pwede kong utangan at saka wala kang pakialam kung saan ko ginagamit ang pera na inutang ko. Pangit ka na nga, pakialamera ka pa. Mama, tama na po. Pasok na po tayo sa loob ng bahay. Grabe yung babaeng yun. Akala mo naman napakalaki ng inutang ko sa kanya at talagang sumugod pa rito? Akala siguro niya natatakot ako sa kanya. Tama na po yan. Magpahinga na lang po kayo ulit sa bahay. Ano bang pakialam niya? Sasabihin pa niyang nagpapasikat ako? Ano naman, inggit talagang babaeng yon. Palibhasa, hindi kasi siya pinupuri at hindi napapansin. Halika na po, ma. Bumuntong hininga naman si tita bago tuluyang pumasok sa bahay habang hila-hila siya ni Miguel sa kamay. Nagkatingin na naman kaming tatlo. Hindi lang pala tayong nakakaramdam at nakakapansin kay Tita Mercy. Halata nga kasi. Kahit saang anggulo mo patignan, nagpapasikat talaga si tita kahit hindi niya aminin. Nakakahiya lang kasi ibang tao na rin ang nagsasabi niyan sa kanya. Sana lang talaga matauhan na siya. Aasa pa ba tayo? Mukhang malabo naman na eh. Malay lang naman natin. Basta ako, alam kong hindi na. Makalipas ang 2 araw, pumunta kami sa bahay ni Lola namin dahil sa kanyang kaarawan. Magkakasama kami nila Nico at Jonas sa isang sulok habang abala ang iba sa iba't ibang gawain o bisita. Wala pang 1 minuto nang marinig namin kaagad ang malakas na boses ni Tita Mercy sa hindi kalayuan. Grabe, naririnig niyo ba? Si Tita Mercy na naman ang bida sa kwentuhan. Kailan ba hindi? Kahit anong topic, napupunta sa kanya. Hayaan nyo na, baka kasi gusto lang talaga mag-share. Mag-share? Parang resume na nga eh. Kulang na lang may PowerPoint. Oo nga, kanina tungkol lang sa ulam. Naging kwento na tungkol sa business niya sa Baguio. Huwag nyo masyadong ilakas at baka marinig tayo. Totoo naman ah. Last week nga sabi niya, siya raw ang nag-donate ng 5 electric fan sa barangay. Ay, parang kailangan laging may audience. At may slow clap dapat. Anong may slow cup? Napatingin kami sa direksyon niya at hindi na pala namin namalayan na nasa likod na pala namin siya. Hawak niya pa ang mamahalin niyang bag na halos kasing taas na sa dibdib niya ang pagkakahawak nito na halatang pinapasikat na naman niya sa amin. Ay wala po, nagkakwentuhan lang po kami. Naku, alam niyo ba? Speaking of clap, nung birthday ni Lawrence, ako ang nagbigay ng mamahaling relo na kaagad niyang sinuot ng araw na yon. Imported pa yon, tuwang-tuwa siya sa akin. Ah, talaga po ba? Mabuti naman po. Oo naman, ang sabi pa nga niya, ako lang daw ang nakakaalala ng gusto niya. Syempre, ako pa ba? Hindi naman ako pwedeng magpahuli, ano? Magkano naman po yun? Ay nako, wag na nating pag-usapan ng presyo. Basta hindi yun basta-basta lang. Limited edition kaya yun. Wow, social naman po pala. Sa bagay po mayaman din naman po ang pinsan naming si Lawrence At hindi lang yun nung graduation ng anak ni Maribel, yung kaibigan ko, ako rin ang nagbigay ng pinakamalaking cash gift sa bata. Kaya nga lagi nila akong hinahanap sa mga okasyon Ah, kayo po pala. Siyempre, dapat kapag nagbigay, bongga. Hindi yung sakto lang o kaya okay na to. Ako kapag nagbigay talagang may impact. May impact po talaga, tita. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, kung hindi rin lang espesyal, wag na lang kaya, dapat kasi memorable. Oo nga po, tita. Kayo ba? Ano bang na-achieve nyo lately? Si Nico, yung Outstanding College Student of the Year. At ano pa? Wala na? Ako po, tita. Tumulong lang sa community pantry namin. Maliit lang naman pero achievement po yun para sa akin. Ay, mabuti na rin pero alam mo, mas maganda kung may sponsor ka para mas malaki. Tita, ilang relo na po bang naibigay nyo this year? Ha? 2 pa lang naman. Ay sayang, tita. Baka po kulang pa para masabi niyo sa susunod na may okasyon. Ano bang ibig mong sabihin? Wala po yun, tita. Niloloko lang po kayo ni Jonas. Aba, oo. Kilala ko ang batang yan, palabiro. Opo naman, tita. Ay, oo nga pala. Gagraduate si Miguel with high honor. Nakakatuwa, hindi ba? Kaya naman po kasi ni Miguel yun, tita.
Aba, talaga. Kaya pinagmamalaki ko ang anak ko. At dahil din naman yun sa akin. Dahil kung hindi sa akin, hindi naman niya masusungkit ang high honor na yon. Sa akin pa rin nagmanang anak ko at saka focus yan sa pag-aaral niya. Kaya wala rin akong masabi sa anak kong yan. Kayo, hindi ko pa nakikita ang grades nyo simula nung mga nakaraan na buwan Ayos lang naman po ang grades namin. Amara, tinutuloy mo pa rin ang pagiging working student mo, hindi ba? Opo tita, kinakaya ko naman po. At saka itong linggo po talaga saktong wala akong pasok sa school at wala rin po sa trabaho. Kaya nakakapagpahinga naman po ako kahit papano. Hay nako, ilang beses na kitang pinagsabihan na wag mo nang ituloy yan at mahihirapan ka lang. Kay Miguel, focus lang talaga siya sa pag-aaral niya. Kaya ganyan, top student. Sana man lang nakuha niyo yun. Hindi naman po lahat pare-pareho ng sitwasyon. At saka po bata pa yan si Miguel. Excuses lang yan. Kung gusto may paraan. Tignan niyo naman ang anak ko. Ikaw naman Jonas, ilang taon ka na ba sa college? Parang wala ka pa rin medalya at kahit anong achievements na nakukuha. Ang pag-aaral naman po sa college, hindi naman po paramihan ng medalya o achievements. Ang pinakamahalaga po dyan yung anong matututunan. Sus, wala ka lang maipakita kung ano nga bang nakukuha mong achievements sa school. Nako, malalagot ka kay mama mo kapag nalaman niya yan. Tita, tama na po. Iba na po napupuntahan ng usapan Ano? Totoo naman Sa panahon ngayon, dapat may mapagmamalaki ka, hindi yung sakto lang. At least si Miguel may direksyon. Tita, ang sinasabi niyo po ba wala kaming direksyon sa buhay? At saka trabaho po yun. Nako, sa'yo na mismo nang galing yan Nagtatanong po siya. Ayoko nang sagutin yan. At saka anong sinasabi mong trabaho? Minimum wage lang yon. Nako, kung anak lang talaga kita, hindi ako papayag na ganyan lang. Teka lang po ganyan lang. Huwag kayong ma-o-offend Sinasabi ko lang ang totoo. Kung hindi mataas ang lipad mo, mananatili kang maliit. Sobra naman po yata kayo, tita. Hindi pa yan sobra. Kailangan yung marinig ito. Kaya maraming napag-iiwanan kasi walang nagpupush. Pagpupush po ba ang sinasabi ninyo o pagpapahiya? Ano bang sinasabi mong pinapahiya? Kinukumpara ko lang para ma-inspire naman kayo. Kulang kayo sa pukpok Hindi po lahat ng comparison nakaka-inspire. Sensitive lang kayo. Nung ako nga walang tumutulong sa akin kaya ako nagsumikap. Kaya ako may maipagmamalaki ngayon. Kaya po ba kailangan nyo ipamukha sa iba na mas mababa sila? Hindi ko sinabi yan Pero yun po kasi ang dating Tita, minsan hindi namin kailangan ng lecture. Kailangan lang po namin ng respeto. At hindi rin po nasusukat ang halaga ng tao sa medalya o sweldo. Bakit? Ganun ba ang tingin niyo sa akin na nagyayabang lang ako? Alam mo, tita, kanina ko pa po naiisip kung paano ka matuturuan ng leksyon, kung paano ka magbabago. Jonas, anong ibig mong sabihin? Ha? Narinig mo? Oo, pero hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Malalaman niyo rin ni Nico yan. Oh, nagbubulungan pa kayo dyan. Hindi po kayong pinag-uusapan namin. Kung pag-usapan niyo man ako, alam kong mapag-uusapan niyo kung gaano ako kaasenso. Napailing na lang si Jonas habang tinitignan si Tita Mercy na naglalakad palayo sa amin at pumunta ulit sa mga pinsan niya para magpasikat ulit. Pagka-uwi namin galing sa bahay ni Lola, nakita ko si Jonas na may kausap na isang babae na mukhang matanda na rin. Mukhang mas matanda kay Tita Mercy. Nang pagmasdan ko siyang mabuti, doon ko lang napagtanto na isa siya sa mga bisita ni Lola sa kaarawan niya. Sino yung kausap ni Jonas? Hindi ko kilala pero pamilyar. Mukhang siya yung matandang nakabalabal ng itim din sa bahay ni Lola na hindi umuupo. Alam mo yung nakatayo lang siya tapos parang nagmamasid. Ay, teka. Siya yata yung matanda na tinitignan ko kanina. Unang beses ko lang siya nakita kanina. Parang hindi ko pa siya nakikita dati. Oo nga kahit ako rin. Kung kaibigan siya ni Lola, bakit ngayon lang natin nakita? Hindi ko alam pero parang hindi ko masabi kung kaibigan nga ba siya. Parang may mali ako nararamdaman sa matandang yan Tumaas nga ang balahibo ko nang makita kong kausap niya si Jonas Kilala kaya niya yan? Hindi ko rin sigurado. Parang ngayon ko lang naman nakita na kausap niya yung matanda. Ang creepy niyan tignan. Ano bang pinag-uusapan nilang dalawa at mukhang seryoso? Tanungin na lang natin si Jonas mamaya.
Makalipas lang ang ilang minuto, nasa loob na rin kami ng bahay pero nakasilip pa rin kami nang magtago sa binata. At ng mga oras din yun, natapos nang makipag-usap si Jonas sa matanda. Hinintay namin siyang tuluyang makapasok ng bahay bago ko siya tinanong. Jonas, sino yung matandang kausap mo? Teka, nakita niyo kung nakikipag-usap sa kanya? Oo, napansin ko lang kasi na wala ka na sa likod namin nang makarating tayo dito. Tapos nakita ka na lang namin na nasa labas ng bakuran at may kausap. Wala yun. Hindi niyo naman siguro narinig ang usapan namin, no? Hindi naman, parang ang tahimik nyo nga nag-uusap eh. Ano bang pinag-uusapan nyo? Wala. Tungkol lang sa mga halaman. May tinatanong kasi siyang isang uri ng halaman eh. Gusto raw niya sanang itanong kung anong pangalan nun. May mga alam din naman ako sa mga halaman kahit papano. Bakit parang ang tagal nyo naman yata nag-usap? Matagal ba? Hindi ko alam eh. Basta nakipag-usap lang ako sa kanya. Naku, Jonas, baka iba yan ha? Anong iba? Baka nililigawan mo na yung matanda. Baliw! Nagtawa na naman kami hanggang sa nauna nang pumasok si Jonas sa kwarto niya. Alam kong dinaan lang ni Nico sa biro para hindi masyadong tensyonado. Dahil alam kong may ibang napapansin si Nico sa pakikipag-usap ni Jonas sa hindi namin kilalang matanda at ilang beses na rin niyang sinabi sa akin yun. Nilapitan naman niya ako at bumulong. Naniniwala ka ba sa sinabi niya? Hindi ko alam. Hindi ko kasi makita kay Jonas kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi eh. Tama ka. Mahirap nga malaman. Pero umaasa ako na tama ang sinabi niya at walang halong kasinungalingan para at least panatag tayo. May nararamdaman ka rin bang mali? Sa ngayon hindi ko pa masabi eh. Sana lang, mali ang kutob ko. Ano ba yun? Basta, sasabihin ko rin sa'yo. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko at hindi ko rin talaga alam kung anong iisipin ko. Pumasok na lamang ako sa kwarto nang magsimula na ring maglakad si Nico papasok sa kwarto niya para makapagpahinga na. Pagod din kaming lahat kaya mabilis din akong dinalaw ng antok. Kinaumagahan, nagising ako nang marinig ko si tita na nagsasalita ng malakas sa labas. Nako, ako pa ba? Kaya nga gustong gusto nila ako dahil may naibibigay ako at ikinatutuwa ko naman yon. Nico, wala ka bang pasok ngayon? Friday ngayon. Hindi ba tuwing Friday wala akong schedule? Oo nga pala, nakalimutan ko na. Nga pala, ano na naman ang meron sa labas at naririnig ko na naman ang boses ni tita. Hindi ko rin alam. Basta nakita ko na lang kanina may kausap na siyang kapitbahay natin, si Auntie Lorna. Teka, hindi ba yun yung balikbayan? Sosyal yun si Auntie Lorna. Oo, kaya nga nagpapasikat na naman sa kanya si tita eh. Alam mo bang kinuha niya pa ang kwintas niya para ipakita tapos inutusan pa niya si Auntie Lorna na isuot yun sa kanya? Nako, pinapasikatan na naman niya. Oo naman. Kalakas nga ng boses niya eh. Hindi ba si Auntie Lorna mga mamahalin din ang gamit niya? Kaya nga hindi nagpapatalo si tita. Tingnan mo, hindi naman niya talaga sinusuot ang sleepwear niya na yan na talagang mamahalin. Tapos ngayon, suot-suot niya. Hay nako, tama nga si Jonas na malabo nang magbago si tita. Sinabi mo pa. Ito nga sobrang mahal nitong bag na to. Binigay ito ng asawa ko from New York. Limited edition yata ito May ganito ka rin ba? Mahina naman kaming natawa ni Nico nang marinig muli namin ang sinabi ni Tita Mercy. Minsan napapaisip na lang ako na bakit kailangan niya pang magpasikat sa ibang tao at bakit kailangan niya pang isigaw na may mamahalin siyang gamit. May nagbibigay sa kanya, tumutulong siya o kung ano man ang pwede niyang ipasikat. Nakakakuha naman siya ng sapat na atensyon pero parang gusto pa rin niya na ang lahat ng tao mapansin siya. Matapos ang usapan nila, pumasok na rin kagad si Tita Mercy habang nakataas ang noo at ginagalaw-galaw ang mga dala niyang bag at mamahaling relo na pinasikat niya kanina kay Auntie Lorna. Narinig niyo ba yon? Natalo sa akin si Lorna. Wala na siyang maipakita sa akin ng mga mamahalin niyang gamit. Baka naman po kasi mas pinili na lang niya manahimik, tita, kesa naman makipagsabayan pa sa inyo. Naku, hindi halata naman na wala siyang maibubuga. Kahit galing pa ng ibang bansa yan, mas lamang pa rin naman ako.
tita, mas maganda pa rin po na ipakita natin sa mga tao na humble po tayo. Lalo na po kayo. Hindi po natin alam ang mangyayari mamaya o sa mga susunod na araw. Bilog po ang mundo. Lumitaw naman si Jonas na galing sa kusina at lumapit na rin sa amin habang may hawak siyang mainit na kape. Tama po si Amara at Nico. Dapat hindi kayo nagpapasikat sa mga bagay na meron ka. Hindi po kasi maganda yung ganun. Aba, wala akong pakialam. Basta masaya ako sa ginagawa ko. Bakit niyo ba ako pinakikialaman? Sinasabi lang po namin ang dapat niyong malaman. Anong pakialam ko? Wala naman akong mapapala sa mga sasabihin yung ganyan. Nakakasira kayo ng araw ah. Tita, wag po kayong magtataka kung may mangyari sa inyo na kahit kailan ay hindi nyo maiisip na mangyayari sa inyo. Napakunot ang noo ni Tita Mercy habang binabaling niya ang tingin niya kay Jonas na halatang seryoso ang sinasabi niya. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo, Jonas? Unti-unti namang ngumiti si Jonas at umiling na hindi man lang sinagot si Tita. Bigla akong kinilabutan nang makitang kakaibang ngiti ni Jonas na parang isang beses ko lang siyang nakitang ngumiti ng ganon. Ang creepy lang. Napansin ko naman na siniko siya ni Nico na may halong pagtataka. Bumulong naman siya sa kanya. Uy, anong sinasabi mo? Wala naman. Basta binibigyan ko lang ng aral si Tita Mercy. Ako pa talagang binibigyan mo ng aral ha? Hoy Jonas, hindi na ako bata ah. Sige na po, tama na at baka lumaki pa itong usapan natin at kung saan na naman mapunta. Basta sinasabi ko lang sa inyo na walang masama sa ginagawa ko. Kung iniisip niyong nagpapasikat ako, oo, nagpapasikat talaga ako. Ano naman, hindi ba? Hindi naman mali yun. Naiinggit lang talagang ibang tao, kaya iniisip nila na pangit ang pag-uugaling yon. Kahit sa ang anggulo niyo tignan, mali po talaga. Ang pagpapasikat niyo po kasi, hindi na siya nakaka-inspire, tita. May halong pangiinsulto na po kasi kayo, tapos nagkukumpara na kayo. At saka parang minamaliit nyo rin po kasi kami. At yung ibang tao na akala nyo ay ayos lang. Yung pagpapasikat nyo po kasi parang may halong pagmamataas na. Bastos kayo ah! Anong karapatan nyo para pagsabihan ako ng ganyan? Wala kayo sa kalingkingan ko! Wala pa kayong nararating! Nagkatinginan kaming tatlo. Nang magsasalita na sana ako, bigla namang umalis si Tita Mercy at pumasok na sa kanyang kwarto. Pagod na rin kaming pagsabihan siya. Siyempre kahit naman papano, mas gusto pa rin naming maayos ang ganong pag-uugali niya kasi sa huli, siya rin ang mahihirapan. Pero mukhang hindi naman umuubra ang mga sinasabi namin sa kanya. Makalipas ang 2 araw, hindi pa namin ulit nakakausap si Tita Mercy matapos ang naging usapan namin noon. Ilang sandali lang, lumabas si Miguel mula sa kwarto nila. Ate, kuya, si mama parang may sakit. Kanina pang umaga hindi bumabangon tapos ayaw kumain. Ha? Nilalagnat ba siya? Hindi po pero pinagpapawisan po siya ng malamig. Baka naman low blood si mama mo. O baka naman mababa ang sugar niya. Hindi ko nga po alam, kuya Napatingin kaming lahat sa direksyon ng kwarto nila tita nang magbukas ito. Lumabas si Tita Mercy na walang kaayos-ayos na hindi tulad dati na kailangan lagi siyang presentable. Halata sa kanyang itsura na nangihina siya. Miguel, anak, kuhanan mo nga ako ng maligamgam na tubig. Parang hindi ako makahinga. Opo. Tita, ano pong nararamdaman niyo? Hindi ko alam. Parang halo-halo ang nararamdaman ko. Basta hindi ako makahinga ng maayos. Parang tamad na tamad akong bumangon at lagi akong pinagpapawisan ng malamig. Stress po siguro kayo. Baka nga, kaya nga uminom na rin ako ng gamot Magpahinga na muna kayo. Mukhang kailangan ko nga yun. Nang ibigay na ni Miguel ang isang basong tubig ni tita, kaagad din naman silang pumasok sa kwarto habang inaalalayan siya ni Miguel dahil bakas ang panghihina nito. Pinapanood naman namin silang tatlo, bakas din kay Nico na nag-aalala siya para sa tiyahin namin. Pero ni konting pag-aalala, hindi ko yun nakita kay Jonas. Parang wala siyang emosyon na nakatingin kay tita. Pagsapit ng gabi, maaga kaming nakatulog pero sa hindi inaasahan, nagising ako nang makaamoy ako ng kakaibang amoy. Iminulat ko ang mga mata ko at napatingin ako sa pinto na nakaawang ng konti at nagsimula akong magtaka dahil alam kong sinara ko yon bago ko natulog.
Habang pinagmamasdan ko yon, nagulat ako nang biglang bumungad si Nico at mabilis na pumasok sa kwarto ko. Oh, Nico, bakit? Amara, pwede ba dito na muna ako matulog? Kahit ngayong gabi lang. Pwede naman. Bakit? Ano bang meron? Hindi ako makatulog eh. Parang may mali. Tapos may naamoy akong malansa. Hindi ko alam kung saan galing eh. Ako nga rin eh. Nagising ako sa masangsang na amoy. Iniisip ko nga na baka may patay na daga sa kwarto ko. Pero pati rin pala sa kwarto mo meron. Ano kaya yun? Ngayon lang yata ako natakot ng ganito eh. At hindi ko alam kung bakit. Parang may something no? Wala ka ba napapansin? Ang totoo niyan, meron talaga pero hindi pa malinaw sa akin kung ano nga bang nararamdaman ko. May mali dito. Sa pag-uusap namin ni Nico, nakarinig kami ng kaluskos mula sa labas na parang may umaapak ng tuyong dahon. Nagkatinginan kaming dalawa na may bakas na kilabot sa amin. Ilang segundo lang ang nakalipas nang mapansin namin na may aninong dumaan sa bintana ng kwarto na tila ba nagmamadaling maglakad. Napatayo ako sa takot at si Nico naman naglakas ng loob para silipin ang labas. Nico, wag na! Hindi natin alam kung sino yan. Baka masamang tao pa yan eh. Sisilipin ko lang, pero hindi ako magpapakita. Kailangan din nating malaman kung sino yun. Hindi na ako umangal pa at hinayaan ko na lang siya sa gusto niyang gawin basta hindi siya mapapahamak. Unti-unti niyang binuksan ang bintana at sumilip at tumagal yun ng halos ilang minuto at sinara niya muli ang bintana. Tinignan ko siya at hinihintay ang sasabihin niya. Wala akong nakita. Parang biglang nawala at hindi ko na alam kung saan na pumunta. Hindi mo nahagip kahit na maliit na bahagi lang ng katawan niya? Wala talaga. Sino kaya yun? Bakit parang kinikilabutan ako? Ayos lang yan. Mabuti na lang at nakasarado lahat ng mga pwedeng pasukan pero mas kailangan pa rin nating mag-ingat. Baka bumalik yun at may gawing hindi maganda. Tama ka, pero teka lang ha, hindi mo ba napapansin na parang wala na yung mabahong amoy? Sandaling natigilan si Nico para amuyin ang paligid at saka ako tinignan. Oo nga no, bigla nawala. Parang nagstay lang sandali. Ano kaya yun? Imposible namang patay na daga yun. Oo nga eh, tignan natin sa kwarto mo kung wala na rin yung mabahong amoy. Sige, tara. Paglabas namin ng kwarto ko, binuksan naman ni Nico ang ilaw sa sala dahil sobrang dilim na at wala kaming makita. Kaagad kong napansin ang sahig, ang dumi. Naglakad ako ng dahan-dahan at pinuntahan ang isang bakas ng paa sa sahig na parang basa at kulay abo ang bakas nito. Hindi ko inaasahan na tataas ang balahibo ko nang makita yon at kasabay din nun ang pakiramdam ko na lumalaki ang ulo ko sa kilabot. Amara, halika na, tignan na natin. Sandali, tignan mo muna to oh. Ano ba yan? May bakas ng paa. Kanina wala naman to eh. Ha? Bakas ng paa? Nagtatakang lumapit si Nico kung saan ako nakapwesto. Sinabayan na rin niya ako sa pagsusuri ng sahig. Kaninong bakas ng paa to? Lahat naman tayo nakatsinelas dito. At saka bakit kulay abo? Hindi parang putik eh. Hindi naman basa ang lupa. Hindi naman umulan, di ba? So paano? Ay, hindi ko rin alam. Punasan na lang natin. Baka si Jonas o si Tita Mercy may gawa niyan. Mabilis kong kinuha ang basahan at pinunasan ang lahat ng bakas ng paa sa sahig. Hindi na lang namin masyadong pinansin at inisip na lang na baka isa sa amin ang may gawa nun. Hindi na rin namin naamoy ang mabahong amoy sa kwarto ni Nico. Hindi pa kami kagad nakatulog pero dahil na rin sa pagod at mas piniling magpahinga, nakatulog din kami makalipas ang ilang minuto. Nagising ako nang mapansin kagad si Tita Mercy na nasa kusina at nagkakape. Tita, okay na po ba kayo? Oo, okay na ako. Baka nga stress lang ako. Mabuti naman po kung ganon. Kailangan nyo rin po talagang magpahinga. Oo naman, kailangan ko rin pumunta sa meeting ng barangay eh. Mas mabubuhayan kasi ang lahat kapag nandun ako. Sige po. Masaya naman akong makita si Tita Mercy na okay na siya at bumalik na ang dating sigla na para bang walang nangyari. Habang nagwawalis ako sa balcony ng bahay at si Jonas at Nico naman nagwawalis ng bakuran, nakuha ni Tita Mercy ang atensyon namin nang may hinahanap siya.
Nasaan ang paborito kong blouse? Nakita nyo ba? Amara, Nico, Jonas. Ano pong itsura? Yung light blue. Hindi ko pa po ulit nakikita yon, tita. Ikaw, Jonas. Hindi rin po. Ba't nasan kaya yun? Nung nakaraang araw lang nung huling sinuot ko yun eh. Baka naman po nasa labahan pa. Hindi napalaba ko na yun ng isang araw eh. At alam kong nasa kwarto ko pa yun. At hindi ko alam bakit wala naman doon. Baka na-misplace nyo lang po. Naku, sana nga at maganda pa naman yun. Madami akong nakukuhang papuri sa mga taong nakakakita na suot ko yun. Hahanap na lang ako ng ibang masusuot ngayon at hinihintay na ako sa barangay hall. Umalis si tita na ibang suot niya at kasama niya si Miguel kaya naiwan lang kami ulit 3 sa bahay. Pumunta ako sa likod para kumuha ng talbos ng kamote para sa sinigang na ulam namin ng tanghalian. Habang kumukuha ko, napansin ko sa hindi kalayuan ng light blue na tela. Hindi ko pa alam kung ano yun, pero nakuha niya ang atensyon ko kaya hindi ako nagdalawang isip na tignan. Paglapit ko, nakita ko ito. May ilang hibla ng buhok sa ibabaw nito. Nagtataka ako kung bakit may hibla ng buhok doon. Dahan-dahan kong kinuha yun kasabay ang pag-angat ko ng light blue na tela at doon ko lang din napagtanto na yun ang damit na hinahanap ni tita. Pero sobrang dumi na at may mga mantsa na hindi ko maipaliwanag. Amara, ano yan? Napatingin ako kay Jonas nang bigla na lang sumulpot sa likod ko. Nanlaki ang mata niyang nakatingin sa hawak ko na tila ba hindi niya inaasahan na makikita ko yun. Hindi ko rin alam nakita ko lang to dito. Nakakapagtaka nga bakit nandito ang damit ni tita tapos may hibla pa ng buhok? Talaga? Naku, bakit may ganyan? O baka naman nagkataon lang? Nagkataon? Parang hindi parang sinadya na ilagay dito. Kung ganun, bakit naman gagawin yan? Ano ang pakay niya? Hindi ko masasagot yan dahil wala rin akong alam sa nangyayari. Hayaan mo na muna yan dyan. Naku, hindi pwede. Ito yung hinahanap na damit ni tita O sige, ikaw ang bahala. Mauna na ako sa loob Nagdesisyon ako na hindi yun baliwalain dahil na rin sa kilabot na nararamdaman ko. Alam kong hindi yun simpleng bagay na bigla-bigla na lang nakita sa labas ng bahay. Pakiramdam ko may nangyari na hindi pa ako ganun kasigurado pero kapag naiisip ko ang damit na may hibla ng buhok, pumapasok kagad sa isip ko ang kulam. Hindi ko pa makausap si Nico tungkol sa damit at hibla ng buhok dahil busy pa siya sa project niya sa school hanggang sa umuwi na si tita. Nangihina siyang pumasok ng bahay habang nakahawak sa noo niya. Hindi pa siya nakakaabot sa banyo nang bigla siyang magsuka. Kaagad akong lumapit sa kanya. Tita, ayos lang po ba kayo? Ano pong nangyayari sa inyo? Ang sakit ng tiyan ko. Humihilab. Ate, tulungan mo po si Mama. Habang naglalakad kami pa uwi, bigla na lang siyang nahilo at nanghina. Mabuti na lang at nakauwi kami kaagad. Teka, hindi ko alam ang gagawin ko Natataranta na ako at hindi ko alam kung anong uunahin kong gawin. Tinawag ko si Nico at kaagad naman siyang lumapit at inalalayan si Tita Mercy na maupo muna sa sofa. Kumuha na rin ako ng panlinis ng sahig at saka ko rin siya binigyan ng tubig. Tita, akala ko po ba okay na kayo? Bakit nagkakaganito po uli kayo? Parang mas malala po yata. Hindi ko rin alam. Basta ganito na lang ulit ang nararamdaman ko kanina kaya umuwi na kagad kami ni Miguel. Magpahinga na po muna kayo sa kwarto nyo. Mukhang hindi na yata ito pahinga lang. Dalhin na lang po namin kayo sa ospital para matutukan po kayo. Hindi na. Kaya ko pa naman kahit papano. Tita, nangihina na po kayo at namumutla Ang sakit! Napahawak si tita sa tiyan niya at halos pumikit na siya sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Pinahiga na muna namin siya. Kumuha na rin ako ng malamig na tubig at sinawsaw doon ng bimpo at pinunasan sa braso si tita. Hindi ko alam ang gagawin ko at yun lang ang naiisip kong paraan Sa pagpupunas ko, nakakita ko ng 2 pulang gasgas sa braso niya na parang dinaanan ng matulis na kuko. Hinawakan ko yun at saka naman humiyaw sa akin si tita. Gulat akong napatingin sa kanya. Bakit? Tita, kailan niyo po nakuha tong gasgas niyo sa braso? Namumula pa at parang buhay na buhay Hindi ko alam ang tungkol dyan. Paano ako magkakaroon ng gasgas dyan? Wala akong maalala na nagasgas ako.
Tita, meron po pero parang hindi siya karaniwang gasgas lang eh. Sariwa pa po nagkukulay dilaw sa gilid. Saan galing yan? Hindi naman masyadong masakit, pero nakakaramdam ako ng init sa balat ko at para bang kumakapit sa balat bawat galaw ko. Hindi kaya napadaan kayo sa matulis na bagay kaya nyo nakuha yan? Kuya Nico, ang naaalala ko, parang wala naman kaming nadaanan ni Mama na matulis na bagay para magkaroon siya ng ganyan. Hala, teka lang, bakit meron na rin po sa dibdib nyo at balikat? Parang unti-unting kumakalat sa katawan nyo. Anong nangyayari sa akin? Halos mangyak-ngiyak si tita nang kinakapa niya ang dibdib at balikat niya pababa sa braso niya. Si Miguel naman, takot na rin sa nararamdaman ng mama niya. Nagkatinginan kami ni Nico na may halong pagtataka at pag-aalala. Hindi ba dapat dalhin na natin si tita sa ospital? Ayaw niya Kahit ayaw niya, kailangan pa rin natin siyang dalhin doon. Nasaan ba si Jonas? Hindi ko alam, huli ko siyang nakita kanina pang umaga. Tawagan mo. Kailangan natin ng tulong niya para madala si tita sa ospital. Teka sandali. Kinuha ko ang cellphone ko sa bulsa ko at kaagad kong tinawagan si Jonas. Kaagad din naman niyang sinagot ang tawag ko. Oh, bakit? Nasaan ka? Kailangan namin ng tulong mo. Nandito ako sa bahay ng kaibigan ko. Bakit? Ano nangyayari at parang kinakabahan ka? May dinadamdam si tita kaya kailangan natin siyang itakbo sa ospital. Ngayon din, baka mas lumala pa ang nararamdaman niya. Lumalala na? Ha? Oo, sige. Papunta na ako. Mas mabuting dalhin na siya sa ospital. Bilisan mo! Agad ko nang binaba ang tawag at nag-focus na ulit ako kay tita. Napansin ko na may gasgas na rin sa legs niya at nakita ko rin na may itim na pulbos na para bang hibla ng abo. Agad kong pinunasan yon gamit ng daliri ko, natanggal naman pero ilang segundo lang bumalik ulit. Sinuri ko pa ang buong katawan niya at doon ko lang din nakita na halos buong katawan niya may itim na pulbos lalong-lalo na sa may mga gasgas. Bumibilis na ang tibok ng puso ko habang pinapakita ko kay Nico na kababalik lang galing sa kwarto ni Tita Mercy para kumuha ng kumot. Teka lang parang iba na to. Hindi yan ordinaryong sakit lang. Saan naman niya nakuha yung puting pulbos na yan? Ayun nga nakapagtataka talaga kapag ganyan bigla na lang may sumusulpot na kung ano sa balat tapos ganito pa ang nararamdaman ni tita. Huminga ng malalim si Nico at saka ko naalala ang damit ni tita na nakita ko pati na ang hibla ng buhok kaya mabilis akong tumayo at may kinuha sa ilalim ng kabilang upuan. Anong ginagawa mo? May nakalimutan akong ipakita sa iyo. Sa tingin ko magkakaroon tayo ng sagot dito. Ha? Anong ibig mo sabihin? Tignan mo to Anong naiisip mo pag nakita mo to sa likod ng bahay? Lumapit ako kay Nico at niladlad ang damit ni tita at pinatong ko doon ang mga hibla ng buhok. Napasilip din naman si Miguel. Ate, damit yan ni mama ko Yan yung hinahanap niyang paborito niyang damit. Oo nga. Ito nga yung damit niya. Pero bakit marumi? Saan mo to nakita? At bakit may mga hibla ng buhok? Nakita ko sa likod bahay at nakapatong yung mga hibla ng buhok sa damit na parang sinadya pa doon na ilagay. Sandaling tumahimik si Nico na halatang nag-iisip ng malalim. Tsaka siya tumingin kay Tita Mercy na nakahiga, nanghihina at puno ng gasgas ang katawan na may kasamang itim na pulbos. Namumuti na rin ang labi niya at nangingitim ang ilalim ng mga mata niya. Maduming damit at mga hibla ng buhok. Mga dinadamdam at mga sugat na hindi maipaliwanag kung saan galing. Pakiramdam ko, may gumawa nito kay tita. Hindi ito basta pagod o stress. Parang kinulam siya. Yan din ang unang pumasok sa isip ko pero ayoko munang pangunahan pero ngayon mukhang malinaw na Sino naman ang gagawa nito kay tita? Ano kuya? Kinulam si mama? Nino? Miguel, hindi pa namin alam. Pero wag mo munang sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. Pumunta ka na sa kwarto mo. Kami na ang bahala rito. Ayoko po, sasamahan ko si mama. Hindi na lang po ako mag-iingay o mangingialam sa inyo. Basta maging okay lang po si mama. Huwag kang mag-alala, Miguel. Gagawin namin ang lahat para gumaling si Tita Mercy. Salamat po, ate.
Ilang sandali pa dumating si Jonas na nagmamadali pero walang halong pag-aalala ang itsura niya pero hindi ko na masyadong pinansin dahil sa mga oras na yon mas kailangan ng atensyon ni tita. Jonas, mabuti naman at nandito ka na. Ano bang nangyayari kay tita? Parang kinulam siya eh. Hindi kasi ordinaryong sakit ang nararamdaman niya. Tapos kung ano-ano pang tumutubo sa katawan niya. Kulam? Kulam agad? Dahil lang sa mga yan, iniisip nyo ng kulam na? Bakit hindi na lang natin dalhin si tita sa ospital? Jonas, albularyo ang kailangan ni tita, hindi doktor. Doktor ang kailangan niya, kaya tayo na. Itakbo na natin siya sa ospital. Wala na tayong oras. May mga gamot dun na makakatulong kay tita. Tara na! O sige, tara na sa ospital. Bilis! Nico! Sa ospital muna tayo, Amara. Wala na akong nagawa ng buhati nilang dalawa si tita at sinakay sa tricycle ni Jonas. Sumakay na rin kagad kami ni Miguel nang makapwesto na si tita. Hindi ko maiwasan na hindi maawa sa kanya. Sobrang nangihina na siya, namumutla at mas dumadami ang itim na pulbo sa katawan niya. Minsan pa nga, hinahawakan niya ng mahigpit ang tiyan niya na namimilipit na sa sakit. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na kami sa ospital at kaagad naming binaba si tita. Naiwan na kami ni Miguel sa waiting area habang si Nico at Jonas ang sumama sa loob. Ate, magiging okay naman si mama, hindi ba? Oo naman, malakas si mama mo kaya makakayanan niya kung ano man ang nararamdaman niya. Alam ko pong marami siyang naging kasalanan, ate, lalo na sa inyo, pero sana mapatawad niyo po siya. Naririnig ko rin kasi si mama pero hinahayaan ko lang siya kasi akala ko tama. Pero habang tumatagal doon ko lang po napag-alaman na mali pala ang ganong ugali. Tama ka, Miguel, kaya pinagsasabihan din namin si Tita Mercy pero hindi naman siya nakikinig sa amin eh. Ganon talaga si mama, ate, pero mabait po yun. Ngumiti naman ako ng matamis sa kanya at hinaplos-haplos ang ulo niya. Ilang sandali lang, lumabas na sila Nico kasama si tita na naka-wheelchair at halata pa ring lantang gulay siya. Anong sabi ng doktor? Tinignan nila yung mga sugat at yung mga itim na pulbo sa katawan ni tita. Pero kahit sila, hindi nila alam kung saan galing yun. Alam ko na sasabihin din nila na wala silang makitang sakit kaya nilabas ko na kaagad si tita. So kung wala silang nakitang sakit, kailangan na siguro nating pumunta ng albularyo. Sige. Yun din ang nasa isip ko kanina pa eh. Baka albularyo makakapagbigay sa atin ng linaw. Tumango na lang ako at ganun din ang ginawa ni Jonas, kaya umalis na kami kagad sa ospital. Binaba si Jonas sa bahay at sinabing hindi na siya sasama sa albularyo dahil may kailangan pa siyang asikasuhin para sa school niya. Dumiretso naman kami at kaagad kaming sinalubong ng albularyo. Siya na ba si Lolo Tanyo? Oo, kilala siyang albularyo dito sa atin. Ang galing nga eh. Nakilala ko lang siya kahapon sa bukid. Huwag ka mag-alala. Dito, malalaman natin ang lahat. Hindi pa kami nagsasalita nang biglang lapitan ni Lolo Tanyo si tita at sinuri ang mga sugat niya. Napabuntong hininga siya at ramdam na ramdam namin ang bigat. Ilang sandali lang, sumigaw si tita kaya mas naging alerto kami. Hinawakan niya ang tiyan niya habang nakapikit. Tulungan niyo ako! Hindi ko na kaya! Tita, konting tiis na lang po. Nandito na tayo kay Lolo Tanyo. At sigurado akong matutulungan niya kayo. Ang sakit ng tiyan ko! Gamutin niyo na po ang tita ko. Pagkakasabi noon biglang nagsuka si tita at laking gulat ko nang makakita ko ng maliliit na uod na may kasamang itim na insekto na hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng insekto yon. May mga kumakawala pa sa bibig niya. Nilapitan siya muli ni Lolo Tanyo at hinilot ang tiyan niya habang dinadasalan pero patuloy pa rin ang panghihina ni tita. Maya-maya pinainom siya ng halamang gamot na sambong at kaagad namang ininom ni tita habang inaalalayan namin siya. Nang medyo kumalma na siya, kumuha ng isang baso si Lolo Tanyo at nagpatak ng kandila at ilang sandali lang may humulma. Isang lalaki na nakasalamin at may kasamang matandang babae. Tumaas ang balahibo ko nang malaman ko yun. Ayoko mag-isip pero bakit si Jonas ang naiisip ko at yung matandang kinausap niya dati? Siya rin yung nasa isip ko. Hindi kaya may kinalaman siya? Hindi malabong mangyari yon. Pero kailangan pa rin natin siyang makausap.
Inikutan ng albularyo si tita ng insenso at pagkatapos nun, binigyan din niya ng dasal si tita para matanggal ang kulam sa kanya. Binigyan din niya si tita ng isang kwintas na anting-anting para sa proteksyon sa kulam, mga halamang gamot na iinumin at langis na may banal na tubig at dasal para pampahid niya sa katawan niya. Umalis na rin kami kagad at hinayaan si Tita Mercy na makapagpahinga muna sa kwarto niya dahil nangihina pa rin siya. Sakto namang dumating si Jonas at mabilis siyang hinarap ni Nico. Jonas, tapatin mo nga ako. Ikaw ba may gawa nito kay tita? Ha? Anong sinasabi mo? Wala akong alam dyan. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Sinabi at pinakita na sa amin ng albularyo kung sino may gawa. Mukhang nakipagkasundo ka pa sa matandang babae na kausap mo noon para gantihan si tita. Oo, inaamin ko na ako nga may gawa kay tita. Bakit? Deserve niya yan dahil masyado na siyang pasikat at kung ano-ano na ang sinasabi niya. Dapat lang naturuan siya ng leksyon para maisip niya ang pagkakamali niya. Jonas, naiintindihan kita pero hindi naman sapat na dahilan yon para gawin mo to kay Tita Mercy. Hindi ito ang solusyon. Kung galit ka sa kanya, sana kinausap mo na lang siya ng matino at umalis na sa poder niya. Hindi yung pinakula mo pa siya. Nangyari na ang nangyari. Pero maniwala man kayo o sa hindi, nagsisisi rin ako sa ginawa ko. Pero mas paninindigan ko lang dahil ayokong mag-guilty. Jonas, ang galit pwedeng lumipas pero kung may nangyaring masama kay Tita Mercy, dala-dala mo yon habang buhay. Hindi mo mababawi sa konsensya mo kapag nahuli na ang lahat. Hindi leksyon ang ginawa mo. Panganib. Kung talagang nasaktan ka, sana inayos mo pero ang manakit ng palihim, hindi yan tapang, kundi kahinaan yan. May pagkakataon ka pang itama to. Humingi ka ng tawad at putulin mo kung ano man ang ginawa mo. Patunayan mong mas mabuti kang tao kaysa sa galit mo. Alam kong sobrang mali ang ginawa ko. Hindi ko masyadong pinag-isipan ang ginawa ko. Gagawin ko ang lahat para maayos to. Hihingi ako ng tawad kay tita. Tumango kami ni Nico at sa pagkakataon ding yun, mas mabigat pa sa galit ang nararamdaman niya, ang hiya at pagsisisi. Sa araw na yon punong-puno ng pagsisisi si Jonas at nang medyo okay na si Tita Mercy kinabukasan, pinapunta niya kami sa kwarto niya. Pero nandun pa rin ang sugat, may itim ang ilalim ng mga mata at may konting itim na pulbos sa katawan. Hindi ko alam saan ako magsisimula pero mga anak, gusto kong humingi ng tawad kung naging masyado akong mayabang at mahilig magpasikat. Hindi ko napansin na nakakasakit na pala ako. Akala ko tama lang ang ginagawa ko. Alam kong nasaktan ko kayo, kaya humihingi ako ng tawad. Ayokong may galit sa pagitan natin. Tita, ako rin po ang dapat na humingi ng tawad sa inyo. Nagpadala po ako sa galit kaya pinagawa ko po yan sa inyo na hindi dapat. Malaki po ang pagkakamali ko. Hindi ko po dapat hinayaan na lamunin ako ng galit at sama ng loob. Okay lang, Jonas. Hindi naman kita masisisi. Pero at least ngayon alam mong nagkamali ka. At ganun din ako. Kaya sana lang wag na itong mauulit pa. Opo, tita. Hinding-hindi na po. Ang mahalaga po, marunong tayong umamin at magbago sa pagkakamaling nagawa natin. Magsimula po tayo ulit. Simulan po natin ng maayos ang ating pagsasama. Nangangako ako sa inyo na magbabago na ako. Hindi ko nagagawin lahat ng mga maling gawain na ginawa ko. Natauhan na ako at alam kong mali at hindi maganda ang mga ginawa ko. Pero ganun pa man, pinatawad niyo pa rin ako. Siyempre naman, tita. Pamilya po tayo rito. Maraming salamat sa inyo lalo na po sa inyo, Tita Mercy. Dahil tinatanggap niyo pa rin po ako. Oo naman, tinuturing anak na rin naman kita eh. Pamilya tayo rito. Nagkatinginan kaming lahat na may mga matatamis na ngiti sa isa't isa. Sobrang gaan sa pakiramdam namin na maayos ng lahat. Ngayong isang taon na ang nakalipas, masasabi ko na tuloy-tuloy pa rin ang magandang pagsasamahan namin at halatang nagbago na sa maling nagawa. Sobrang saya ko dahil buo pa rin kami at nagmamahalan. Sa huli, napagtanto namin na ang galit at kayabangan parehong nakakasira, pero ang pagpapakumbaba at paghingi ng tawad ang tunay na nagpapagaling sa sugat ng puso. Sana po nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay JR at Maricel Cipriano, pati na sa Cipriano family, kay Fritz Love from USA,
Kay Robinson Quiamco at sa baby niyang nag-first birthday na si Mackenzie Abergos, belated happy birthday sa'yo, baby! Shoutout din po kay Maricel from Bohol, kay Catherine De La Cruz at sa De La Cruz family, kay Charlemagne Serio at sa ATEC Company, kay Juvelin Camacho from Saudi Arabia, kay Michelle Cubeco at sa boyfriend niyang nag-anniversary. Happy anniversary po sa inyo! Hello din po kay Elma Gabaw at sa Funtilar at Singson family, kay Marlene Peña, kay Bong Catu at kay Joey Lusterio na magbe-birthday po ngayong March 20.